Mga boss, barya na nga, ginawa pang installment o hulugan yung kakalabas lang na wage increase dito sa NCR. Ang nakakatawa, nakakainsulto nga mga boss eh. Proud na proud pa ang Department of Labor and Employment na para bang biggest achievement itong paglalabas ng baryang wage order para sa NCR. Oy, kayo mga taga-regional wage boards, papaano nyo ba nasisikmura na tawagin na achievement at historic yung barya na nga na taas sahod, ginawa nyo pang hulugan? Bakit? Pag nagbayad ka ba ng utility, ng kuryente, ng tubig, pag bibili ka ba ng pagkain, pwedeng installment, pwedeng hulugan? Hindi. O yan na ba yung bunga ng napakahaba nyo na pag-aaral? Yan na ba yung bunga ng pagbabalanse nyo ng interest ng mga malalaking negosyante at ng mga manggagawa? Ang ibibigay nyo, barya at hulugan pa na taas sahod para sa mga manggagawa? Mismong Philippine Statistics Authority, gobyerno na mismo ang nagsasabi na mula noong 2018, nabawasan na ng 30% yung purchasing power ng mga manggagawa. Kung kukumputin yan, ibig sabihin, nasa 100 to 200 pesos na yung nawala dun sa halaga ng kinikita ng mga manggagawa. Tapos ang ibibigay nyo, Diyos ko po, 85 pesos. Proud pa kayo niyan. Proud pa kayo sa pag-aaral yun na yan. Ganyan tayo pinagmumukhang tanga ng mga regional wage boards, mga boss. Take note mga boss ha, Manila lang yan, NCR lang itong taas sahod na 85 pesos. Paano na yung mga nandun sa probinsya? Di kung barya na tong 85 pesos, ang ibibigay sa mga taga-probinsya, mas barya pa. Maswerte na nga siguro kung 30 o 20 pesos ang ibibigay sa mga manggagawa sa probinsya. Kaya ang gusto nga natin, mabuwag na yung mga regional wage boards, mawala na yung provincial rate at ipasa na yung House Bill number 8081 dito sa Kongreso. At ito rin yung sinasabi natin kung bakit kailangan magpasa ang Kongreso ng taas sahod sa pamamagitan ng legislated wage increase. Dahil yan yung mga regional wage boards mga inutil. Kaya ang panawagan natin kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Jan na nasa palasyo, binabanggit ninyo, wag ipahid ng Kongreso yung sinasabi nyong katamaran sa executive. Dito nga may nakabinbin na mga panukalang batas. Mahigit 200 na congressman ang sumusuporta para mabuwag na yung provincial rate at itaas ang sahod ng mga manggagawa lalo sa probinsya. Pero ang Pangulo, nananatiling bingi, nananatiling manhid, magsi-State of the Nation address ka na, Mr. President. 4 years ka na sa pwesto, pero wala kang kahit isa na may pagmamalaki na batas na naipasa o panukala man lang na naging prioridad para itaas yung antas ng kabuhayan ng mga manggagawa. Anong ire-report mo sa SONA? Kaya kung mananatili na bingi, manhid, si Pangulong Bongbong Marcos sa panawagan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, wag na po kayong magtaka. Kung baka bukas o makalawa, hindi lang negative 13, hindi lang negative 15, baka negative 100 na ang ibigay na rating ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa inyo, Mr. President. So you have that chance, you have that opportunity, Mr. President. We are challenging you. Kung talaga ho na gusto nyo ng bagong Pilipinas para sa mga manggagawa, gawin nyo pong urgent, gawin nyo pong priority itong mga panukalang batas na to. Kaya mga boss, laban lang tayo. Tara na, kamanggagawa.